Kung koneksyon ng mayayaman sa Davao Gusto dun sa pumatay miyembro ng ng mga death kriminal. squad. Because Sabihin, they want their city to be safe. nagbibigay sila, yung Because mayayaman, they ng want reward sa business to death thrive. squad? Yes sir, bago po yan, No. sinasabi nyo ba na yung mayayaman sa Davao nagbayad sa death squad para pumatay? No, hindi ma'am. Si Sila Colonel mismo. Makasait po ba kasama sa death squad na iyon? Sino? Colonel Makasait, kasama po ba sa death squad na iyon? Colonel Makasait? Ma'am, alam mo sa totoo lang, mahabang istorya to. It's okay sir, maikli lang sana Pero kung ang sagot. problema ma'am, patay na yung tao. Si Colonel Makasait ay patay Ayaw na. kung marami. Police officer in the police department. Pero patay na yung tao. Okay sir, may Huwag mo rewards akong po ba sila? tanungin kung anong history yung tao na yan, patay na. Okay, may rewards po ba sila, yung mga miyembro ng death squad nyo? Sino? Ako? Magbigay? Yung 7 miyembro, kung sino man ang nagbigay, may rewards ba sila kapag pumapatay sila? Walang reward, ma'am, kung Walang police rewards. yan. Lalo Hindi ng ho. police. Bakit Wag- ako magbigay ng reward sa mga... Paiba-iba po. Trabaho Paiba-iba po nila yung yan. sinasagot nyo eh. Hindi ko tinatanong yung mga pulis. Oh. Tinatanong ko po yung mga miyembro ng death squad nyo. Ah. Binabayaran ba sila kapag nakakapatay sila? Wala. Wala. Okay. So, libre lang yung May I remind the pagpatay. Senator, this is just an intervention. Yeah, sorry. We have to I follow, apologize, we have Mr. to Chair. follow the Yes, order. I submit, Please. Mr. Okay. Chair. The time for Senator Estrada has expired. Senator Villanueva, for just Mr. an Chairman, yes, interjection. Mr. Chairman. Mr. Chairman, I've been here for more than 4 hours, and according to the ground rules set by the chairperson himself, we will be staying here only until 4 in the afternoon. So The latest. we only have about 38 minutes, and I'm the only senator who did not make any opening statement. And just to expedite the deliberation, Mr. Chairman, may I just be allowed to move that my opening statement be inserted into the records? Comsec, please. Please accommodate yes, Senator yes, Villanueva. Mr. Chairman. And let me just state for the record, Mr. Chairman, our consistency in this particular issue, Mr. Chairman. Since time immemorial, we have been very keen and very serious in our intention to address the problem of illegal drugs. And that is why war on drugs per se is a very noble intention, worthy, Mr. President, Mr. Chairman, of our support, yung war on drugs. Importante lang talaga nakikita natin yung tamang implementasyon at makita din natin, Mr. President, yung root cause of the problem. And that's the main reason why we are all here today. And partly, Mr. President, may I just put also into the record the importance of emphasizing the need to build the capacity of our law enforcement agencies. And I have been consistent with that since 2016, Mr. President, when I became a member of this August Chamber, for our enforcement agencies to uphold human rights as a core part of their operations and training. And number 2, we have been pushing for independent and impartial internal affairs service to thoroughly investigate police misconduct and prevent further brutality. And last but not the least, Mr. President, that I'd like to raise and put into the records is that there have been so many articles and positions that I have been espousing, and we have been calling the government since the day I became a public official, Mr. President. We've been urging our government to view drug or substance abuse through the lens of social justice and public health. Ito po'y base sa mga datos na nakuha natin na talagang isa sa pangunahing dahilan sa paglulong ng ating mga kababayan sa paggamit ng droga ay ang kahirapan po sa buhay. So I would just like to put that on record. If you would allow me, Mr. President, and I think next in line is Senator Bato de la Rosa, who is also having a reservation that this presentation would be your Vice Chair for today's hearing, Mr. Chairman. May I just ask one question, Mr. President? Yes, I will use your my chairman's colleague- discretion. Ask your question. Yes, Mr. President. Thank you very much. We are very honored that our former president is here with us, sir. Thank you for being here with us. And I just noticed yung pong sinabi niyo po kanina, and I'm humbled and grateful na binanggit po ninyo, Mr. President, kanina na yung programa and war on drugs hindi naman perpekto. At sinabi niyo po na meron ding mga kakulangan at pagkakamali. May we know, this is just one question, Mr. President. Kung kayo po yung tatanungin, Mr. President, ano po yung mga binabanggit niyo po kanina na hindi perpekto, may mga mali po, at ano po yung gusto niyong ibahagi sa amin bilang mga legislators to address these concerns, Mr. President? Thank you. Sir, hindi tayo nakulang sa batas. Kumpleto tayo. I've been, once upon a time, also a congressman.
prosecutor, fiscal, lahat na. Dinaanan ko na lahat, sir. It is really the determination sa local officials. Alam mo kasi ang droga is a very dangerous Kaya as we are talking now, hindi perpekto itong ating bayan. May mga mayor they were covered by that memorandum, and I would like to seek their opinion as to the intent of that memorandum. Is it really killing? Otherwise, kung gusto kong patayin yung mga suspect na yan, bakit pa ako gagamit ng neutralized term? Gagamitin ko ang to kill. Bakit ko pa gagamitin yung term ng neutralized, Mr. Chair? Can I hear from General Gamboa, Mr. Chair? So in order sa kanila. Sige, who came sige, ganito sa records ko, no? After naging chief Albayal, after Bato de la Rosa, Albayalde, Gamboa, Cascolan, Sinas, Eleazar, Carlos, Danao. Ganun na nangyari. Sige. Question of Senator Bato. He wants to direct it first to lawyer pa pala itong ating lawyer, former police chief, Attorney Archie Gamboa. Yes, sir. Thank you very much. Then, mag-change gear ako. I'll try to do it with moderation. Salamat kaayo, Mr. Continue, ma'am. Chair. Continue. Salamat kaayo, Mr. At Chair. saka, sandali, ma'am. Mr. Ganito, Chair. and I'm addressing lahat kayo. Taga-probinsya po ako. Hindi ninyo pwede akong masumo na paulit-ulit. Pag ginawa ninyo yan, isnabin ko kayo. Wala akong pera. I am not that rich na mag-travel dito sa aeroplano. Mahal yan. I am... bubuhay ako sa retirement pay ko. So, pati itong pamasahe ko, retirement pay ko yan. Wala akong negosyo ever since. Gobyerno lang ako. I have been an employee of government ever since. Kaya, I do not have my public life is open to everybody. So, magastos masyado, ma'am. Kaya, kung maari lang, tapusin natin ito hanggang bukas. Huwag na tayong umalis dito. Thank you, Mr. President. Salamat kaayo, Yes, Mr. sir. Chair. Tapusin talaga natin ito. Tapusin natin ito dito ngayon. Huwag tayong umalis dito hanggang umaga. Umabot man tayo hanggang umaga bukas. Huwag tayong umalis dito. Tapusin natin dito. Okay, Mr. President, we are prioritizing the questions directed to you. Sige, Senator Ortiveros. Salamat kaayo, Mr. Chair. So, pangalawang tanong ko, tinawagan nyo ba si Senior Superintendent Padilla para i-congratulate siya sa pagpatay sa 3 high-value targets na Chinese nationals na inilagay sa loob ng Davao Penal Colony? Kasi sinabi nyo daw, congrats Superintendent Padilla, job well done. Pero grabe ang ginawang dinuguan. Do you confirm this, Mr. Chair? You call Padilla now because he is lying. I do not know him and I do not have to congratulate this policemen and soldiers. Trabaho ninyo yan. Why do I have to congratulate you? At magtrabaho kayo dyan. So you do not confirm na tinawagan nyo si Senior Superintendent Padilla? I only congratulate people with who itong mga police daw graduate with honors kasi nagtuturo ako sa Police Academy. May congratulatory message ako. Pero congratulate ako ng ano. Well, Mr. Chair, of course, absolutely hindi naman natin kailangan investigate yung graduating with honors sa academy. Pero yung EJ case sa war on drugs, kailangan talagang kaya natin iniimbestiga. Kaya ma'am, huwag tayong umalis dito sa kwartong ito hanggang matapos ang gusto ninyong kunin sa akin. Well, Mr. Chair, so yung huling tanong ko for today, for the record, bakit ano po? tinawag Mr. ninyo Chair. ako dito tapos yan lang ang huli ninyong tanong? May mga colleagues pa yata tayo, Mr. Chair, na magtatanong sa dating presidente. So, for the record, sinasabi nyo ba na ang mga drug users at drug criminals
ay dinideserve nilang mamatay na lang kaysa pumunta sa jail. O para i-paraphrase ko si Patricia Evangelista, do some people need killing, Mr. Duterte? Ma'am, presidente ako. Nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga putang inang yan? Kung yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan Kung trabaho. patayin sila kaysa Wala ipreso akong pakialam sila. dyan sa kriminal, ma'am. So, thank you for making that of record. Pakialam sa kriminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Chair, for the record, You make your own history in this planet. yes, Mr. Yun Chair. ang gusto nilang mangyari. Doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayong mag-investigate. Ba't doon tayo pupunta? Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, ang hirain punto kita, lang ma'am. nito, ang punto lang nito ay nung magsisimula ang anumang police operations, drug-related police operations, supposed to be, at sinabi ng mga resource persons, merong pong manual of operations, merong sa pag-enforce implement ng police anti-drug operation. So, ang premise is, yun na nga, arrest muna at build the case. Well, Mr. Chair, no, as a final word, I hope and I imagine that the Department of Justice is watching dahil ang daming admissions ng dating presidente involving criminal acts. Salamat tayo. Kasaysayan na lang po mag-inisip. Salamat tayo, Mr. Chair. Mr. Chair, Yes, go ahead, Mr. President. nagtataka ako hanggang ngayon ang Justice Department hindi pa nag-file ng kaso hanggang ngayon. Katagal lang. Matagal ako pumapatay ng tao hanggang ngayon hindi pa sila nakapile ng kaso. Mr. Chair, another addition to the list that's growing by the minute. Okay, for the record, Mr. President. wala na tayo- Mr. President, for the record, kasi may nagtanong din sa akin Huwag na tayo magdrama dito. Tapusin na natin itong istorya na ito dito sa Pilipinas. For the record, Mr. President, wala. Kasi naawa ako dito sa mga pulis. Sa totoo lang, naawa ako sa mga pulis, pati sundalo. Kaya ako, akin mine and mine alone. Pag nag-inutusan ko ito, mag-operate itong mga buang na ito, kung anong mangyari akin yan, I'm emotional because I've been longing to state this particular sentiment. Protektado ko yan sila. Basta in the fulfillment of duty, Mr. Senator, yan sila, naging chief of police yan. Protektado ko ang police pag nagtrabaho in the fulfillment of duty. Pero alam nila, ang mga police na pumasok ng kidnapping, alam nila yung police nila, pinatay ko. Thank you, Mr. President. Ako po may tanong din. Pinag-aralan namin pinanood namin yung mga footages mo nung you were president-elect tapos naging presidente. Meron kayong sinasabing ang reward, iba-iba nga yung amounts, tapos sasabihin nyo parang may encouragement na patayin ng mga kriminal, pero dudugtungan nyo parati sa dulo ng nalagay sa peligro yung buhay ninyo. Okay. So, ito lang po yung tanong ko. So, when you were president, hindi nyo ba po concern na malito yung mga nakikinig sa'yo, na kausap mo mga law enforcers, na may maniwala, lalo na dun sa first part ng sinabi mo at na-confuse na sila sa... Kasi paliko-liko po yung mga pronouncements po ninyo, Mr. President. When you were president, were you not concerned that you will be misinterpreted? Hindi, kasi matagal akong instructor ng pulis eh. Dumadaan ito sa psychiatric, gagastos pa ako ng... When I was also president, may funding ako dito sa mga psychiatric nila. Nandiyan yan sa item eh. Hindi naman ito At saka, alam mo, Senator, pag kayo mga ganun, mga heinous crime, mga patayan dito, ang presidente o mayor, hindi pwedeng kailangan magbitaw ka talaga ng salita. Tang ina ninyo. Kasi pag hindi, hindi ako na nagyayabang. Look at my city. I would like to we travel back. Ano ang syudad ng Davao noon? Nung hindi pa ako mayor.
Nandyan yung komunista, nandyan yung mga photographer, nandyan lahat. Abusado na polis, abusado na sundalo. Puro kriminal, puro kanya-kanya. Nung na-mayor ako, sabi ko, either, ayan, siya, mga nandyan naman na noon. Sabi ko sa mga polis, either patayin ninyo ako o papatayin ko kayo. Putang hina, huminto kayo dyan, bitse kayo. Dahil kung sinabi ko yan sa mga kriminal, sa pulis, lalo na sa kriminal. Pero yung mga pulis na nag-kidnap, sumali sa hold-up, mga tao nila, pinatay ko talaga. Alam nila yan. Ibibigay nila yung pangalan kung tanungin mo. All we have to do is to place them under oath. Sinabi ko sa kanila, pati kayo pag hindi ninyo madisiplina yung mga tao ninyo. Bayad ang mga tao ng sweldo ninyo tapos pati kayo kasali dyan. Stricto talaga ako sa pulis. Ayan sila. Puro general yan. Protektado ko ang pulis pag sa trabaho. Kasi ma-demoralize pag hayaan mo. Alam mo ba, Senator, nung mayor ako, ayan, puro dumaan ng Davao yan, puro naging chief of police yan. Pagka ang pulis nagkaroon ng kaso, yung araw na yon na ma-file yung kaso against the police, tangina yung sweldo niya, hinto na yan. Wala nang pagkain na dumadating doon sa pati yung mga anak. Hinto pati yung edukasyon ng bata. Kaya pinoprotektahan ko sila. Ito puro generals. Pero alam nila, sila mismo pinoprotektahan ko. Dumaan ng kaso yan. Pero yung mga pulis na gago, I will take advantage of the presence of the former president and then ask now the police generals present this afternoon. Narinig niyo yung sinabi ni Presidente? Generals Danao and Coy, do you confirm what the President said? Na kung involved ang police ninyo sa krimen, siya mismo ang pinapatay daw niya. So do you confirm such a statement? alam nila yan. As far as I'm concerned, sir, when I was under the Davao City Police Office, hindi naman siguro sila pinapatay.